Yan, hello guys. For today's video po ay nagkakahid po ngayon si Orlando ng niyog. Yan po yung may mga tubo po na pinulot po niya sa niyogan kanina. At kami po ay gagawa po ng mantika. Yan. Kaya naman po, tara po, samahan nyo kami. Yan, na po si Orlando. Nagkakayod na po siya ng niyog. Yan, ganyan po karami yung kanyang kinakayod. Para po marami ding mantika ang aming magagawa. Yan. Ito pong mga niyog na ito ay ito po yung may mga tubo. Kaya po siya may mga butas na ganyan. Ay siya po ay may tubo. At ano po, mas marami pong nakukuhang langis kapag ka may tubo po ang niyog. Ito po yung pinupulot laang niya diyan sa ano, sa gubat. Yan, kaya po niyan may tubo po. Pero hindi naman po siya bulok. Yan. Ito po yung tubo na nakuha niya. Yan. Ito po. Yung pong maliliit na tubo, medyo maliit-liit lang po dito. Ay, kanina po ay kinain na po ni RJ. Yan. Ayun. Yan. May maliit-liit po dito kanina. Ikinain na po ni RJ kanina. Kaya po, hindi ko na nabidyohan. Yan. Ito lang po ang may mga malalaki po yung tubo niya. Yan. Ito naman po pwede pa kahit yung tubo niya medyo naging dimension. Tatanggalin lang po namin yan doon. Ito yung po pwede pa rin. Ito po maganda. Yan. Itong tubo po nito ang kinain po ni RJ kanina. Maliit-liit po. Ito. Napakadami po nito. Ilang buo ito? 10. 10 buo daw po yung kanyang gagawing mantika. Para daw po mas marami. Yan, kinakaid na po niya. Alamin po natin kung ilan pong mantika, kung gaano po karaming mantika ang makukuha po natin sa 10 pirasong niyog. Yan, susubukan po natin ngayon kung gaano po karami ang ating makukuha dito. Yan. Ngayon lang po kami magluluto ng ganito karaming niyog. Nagagawin po namin mantika. Kadalasan po ay mga 3. Yan, 2 niluluto. Ngayon po 10. Tignan po natin kung gaano karami yan. Dati po, nalabas na po yung mga mantika niya, yung may mga mantika na po siya. Pinakanggata po niya. Dati po ng mga bata po kami, ay ito pong ganito, ay pag kami pinagkakayod ni mama o kaya ni papa, ay kami po yung nagkakain ng ganito. Yan. Ito yan po yung malinam-nam. Pwede rin po itong ulamin. Ito po yung ulam din namin. Lalagyan lang po namin ng asin. Puting-puti. Siya po ang magkakayod na yan lahat. At ito po yung masakit sa likod. Sobrang dami po. Kayod din pa po niya yan. Ito na po yung kanyang mga nakayod. Yan na po. Tapos po pagkatapos po niya kayodin yan ay kanya pong pipigaan na yan. Tsaka po niya isasalang. Yung gata po niya kukunin. At ayan na po yung huling kakayurin ni Orlando. Yan. Kahulihan na po yan at natapos na po niya lahat. Ito na po yung mga pinagkayudan po niya. Ito na po lahat yun. Bali, isa na po yung kanyang kinakayod. Yan, matatapos na po siya. At kasunod po ay gagatain na po niya. Yan, pinipiga na po niya. Pinipiga na po niya. Hindi na po niya masyadong dinamihan ng tubig. At para po mas lumabas po yung mga gata niya. Yan. Sobrang lapot po ng gata.
Yan, ganyan po kadami yung 10 perasong niyog pag nakayod. Yung pong mga itim-itim na yan po yung pinakang niyog niya na nadala. Parang nakatuklap sa bao. Tinotodo na po niya yung pagkakapiga para po hindi na po niya pipigain ng pangalawa. Para po pati lumabas na yung lahat ng kanyang gata. Ayan. Tapos, pagkatanggal po niya ng gata na iyan, ay nilalagay po niya doon sa aming lagaan ng pagkain ng baboy. Yan. Yan naman po ay kakainin naman po ng native namin na baboy. Yung sapal. Yan. Pinakang sapal po niya yan. Tawag po sa amin ay sapal yan. Yung po ay yung pinaglagyan po niya ay yung po yung gabi na nilaga niya kanina. Yan. At lalahok po niya yung sapal na kanyang nakukuha dito sa kanyang ginagata. Yan. Kaya po wala po yung sayang. At lahat po ay napapakinabangan namin. At yung po namang baon niya ay amin pong ginagawang gatong. Yun, ginagatong naman po namin. Ginagawa po namin pang luto ng yan po. Yan, pagkain ng baboy. Yung kanyang bao. Kaya po wala po talagang sayang. Yun naman pong bunot ay amin pong binibilad at ginagawa po namin panduop doon sa aming native na baboy. Yung pong kanyang pinakang katol, yun, pinapausukan po namin yung native namin na baboy. Gamit naman po yung bunot na yung niyog na kanyang kinuha kanina. Pahinga. Pahinga daw po at napapagod na daw po siya. Napapagod na daw po, pahinga daw po muna. Hindi na daw po kaya ng powers. Macho. Yan, ginabi na po kami. At namulot pa po siya ng niyog. Kaya po ginabi na. Hindi na po pala ako nakasama po mamulot niya at maulan po. Ay ako po ay medyo masama po ang pakaramdam ngayon. Kaya po siya nalaang ang namulot. Yan, patapos na po. Kanya na pong sasalain. Kaya na po pala kadami yung gata na nakuha niya. Yan. Yan na po yung gata. Yan po yung kanyang lulutuin mamaya. Sobrang dami po pala ng gata. 10 buong niyog po yan. Ayan, at iyan pong aming gagamiting pangluto na din doon. Yung pagpapakulo po namin ay yung mismong baon na din po niya. Para mas madali pong kumulo. At malakas po ang apoy. Diyan po namin lulutuin. Yan, at ilalagay na po niya sa kawali. Ayan. Sinasala pa po niya yung mga natirang sapal. Yan. Yan, ganun po pala karami. Yung gata po na nakuha namin. Halos ay isang isang kawa. Yan po yung kawa na parang medium size lang. Ayan, honey. Parang sumunod po sa maliit. Yan. Yan po yung nakuha niya. Ayan, at ganyan po kalakas yung apoy po ng bao na nilagay po natin kanina. Malapit na po siyang kumulo. Yan, at habang pong iniintay natin siyang kumulo, ay gusto ko lamang pong magpasalamat kay Ate Melissa Amil sa kanya pong walang sawang pagsuporta sa aking mga video, sa kanya pong pag-like at sa panonood at sa pag-comment po niya palagi sa mga video ko. Yan, maraming salamat po Ate Melissa Amil. At saka po sa mga subscriber ko po pala, at saka po sa mga viewers ko na walang sawang sumusuporta sa aking mga video na ginagawa, na ina-upload po. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat, na kahit po hindi ko man kayo maisa-isa, ay ako po taos pusong nagpapasalamat sa inyong mga suporta. Yan, maraming salamat po.
Yan, at haba pong nagpapakulo po siya doon ng gata po na gagawin niyang mantika, ako naman po ay maghihiwa po nitong talong na nakuha po niya doon sa kanyang taniman. Yan, nakakuha po siya ng talong na 3 po doon sa kanyang taniman. Yan. Kaya po ito po ay piperituhin namin pagkatapos po niyang magawa po yung mantika. Yan. Akin po munang hihiwain para po mamaya po ay pagkatapos po niya doon ay kasunod na po ito namin piperituhin. Ito po itatatlo laang yung nakuha niya doon sa kanyang taniman. Yan. Yan, wala po siyang bulok. Yan, medyo po murain pa siya. Kaya po maganda. Yung pong kanyang mga buto ay maliliit pa po. Wala pong bulok. Sunerte po at wala pong bulok ngayon. Ito po ay hindi namin ini-sprayan. Ang amin pong ginagawang pataba dito ay mga dumilaan po ng alaga naming native na baboy. Yun po ang kanyang nilalagay. Ay, may kaunti po siyang bulok, oh. May kaunti. Pero kaunti lang naman po ang kanyang pagkakabulok. Yan po ang tatanggalin. Ito po sa side po dito. Po dito ay. Ito po yung may bulok, tinanggal ko po. Yun lang po yung may bulok niya. Sila naman po hindi totally maitim yung pagkakabulok. May butas po ay. Pero tatanggalin na po natin din at baka po mayroong gumagalaw. Kaya po tatanggalin na din po natin. Ito pong isa ay parang medyo kiwit po siya. Ano kaya? May bulok kaya? Wala po. Wala po siyang bulok. Yan. Mga murain po sila. Kaya po maganda pa siya. Atin pong piperituhin dun sa ating ginagawang mantika. Susubukan po natin gamitin yan. Yan, at kumukulo na po siya. Yan po ang update sa ating ginagawa. Yan, kumukulo na po siya ngayon. Malakas na po ang pagkulo niya. Mabilis po siyang kumulo gawa po ng baon na ating inilalagay. Kaya po, ito po yung mga pinagkayudan po ni Orlando kanina. Ito po, yan. Ayan po yung mga nilalagay natin. Kahit po siya ay medyo basa, yan, basa po siya, ay siya po ay numiningas pa rin po. Yan, ganyan po siya kaningas. Pero yun po ay meron ding uling kaming nilagay sa ilalim. May uling pa rin po kami nilagay bago po yung bao. Pero hindi po yan ganyan kalakas yung apoy niya kung hindi po namin lalagyan ng bao. Kaya po malaki pong tulong yung bao na inilagay namin. Mas napabilis po yung pagkulo ng aming niluluto. Yan, hahaluin na po niya. Yan. Mas maganda po yan na hinahalo din. Yan. Nangangamoy ano na po siya. Nangangamoy latik na po. Mabango na po ang kanyang amoy. Lakas po ng kulo. Gawa po ng bao. Nakalipas po ang 10 minuto ay bayan na po ang kanyang itsura. Nagmamantika na po siya at nawawala na po yung kanyang mga tubig-tubig po. Yan. Bali meron na po siyang mga manti-mantika. Yan. Medyo tumatalsik-talsik na po. Ang itsura niya. Yan. At mamaya po pala ay meron kaming ilalagay na sikreto namin para po sa mas matagal na buhay po ng mantika namin at saka pampatanggal po ng anta ng mantika. Gawa po ng pagpugawa sa niyog na mantika at may tubo po ay hindi po natin maiiwasan na medyo po maanta po siya. Kaya meron po tayong ilalagay po na medyo mausok po. Mayroon po tayong ilalagay na sikreto po. Yan, at ilalagay na po namin yung aming sikreto na sinasabi po. Yan. Yan.
Yan po yung makakapagpahaba po ng buhay ng ating mantika at makakapagpatanggal po ng kanyang amoy o anta. Yan, tahimik na po. At bayan na po, naglabasan na po yung kanyang mantika. Yan, purong mantika na po yan yung nasa ibabaw po niya. Yan. Yan po ang sinasandok na Orlando ay purong mantika na po yan. Ang bango na po, nangangamoy latik na. Yan. Nawala na po yung amoy anta niya dahil po dun sa tubo ng ating niyog. Bumabango na po siya. Nananaig na po yung amoy latik niya. Yun na po, lumalabas na yung kanyang pagiging brown ng latik. Yung pong latik na tinatawag din, yung pong mga makukuha natin diyan bilog-bilog. Yung para pong bilog-bilog na kulay brown. Yan po yung masarap. Kinakain po namin yan. Yan po ay, minsan po inuulam din namin iyan. Pwede rin po yung ulamin. Masarap po ang lasa niya. Para pong ang tawag po yata dun sa iba ay palyat. Yan po yata yung palyat kung tawagin dun sa iba. Sa Lagunang parte. Sa parting Laguna po. Yan, hindi po ako sigurado pero para pong palyat po ang tawag diyan sa ibang lugar. Pero dito po sa amin, ang tawag po sa amin ay latik. Yan, purong mantika na po ang lumalabas. Mantika na po yan yan. Oh. Yan. Nahiwalay na po yung kanyang latik dun sa mantika. One eternity later. Yan, sasalain na po namin. Sasalain na po namin yung mantika po na aming niluto. Yan. Yan na po lahat yung mantika na aming naluto. Yan. Yan po siya. Ang itsura po niya. Yan na po lahat yung mantika na niluto namin. Yan. Napakadami po niya. Dito po namin nilagay at hindi po siya pwedeng ilagay sa plastic at masusunog po ang plastic. Papalamigin po namin muna bago po namin siya isalin. Yan. Ganito po kaganda yung mantika na nakuha namin. Yan. May latik po siya. At ito naman po yung naiwan po. Ito po yung latik na sinasabi ko kanina. Amin lang pong tutustahin at para po mamaya ay amin pong uulamin. Masarap po yung ulam. Kahit po papakin pwede rin po. Basta't medyo tutustahin lang po siya. Ito na po yung update natin sa ating latik. Yan na po. Nagba-brown na po siya. Pwede na po yung ahunin at atin na pong sasalain. Yan, meron pa rin pong mantika na nakuha. Haba pong aming tinutusta yung latik. Yan po yung itsura niya. Yan. Ay, meron pa rin pong mantika na nakuha. Yan po yung mantika. Yan. Ito po yung finished product po ng ating latik. Yan. Napakaganda po ng kanyang kulay. Yan. Para po siyang maliliit na chicharon. Yan. Sobrang bango po. Kung naaamoy nyo lamang po ay talaga pong napakabango. At ito pa rin po yung ating kawali na ating pong pinaggawaan ng mantika. Hindi na po natin hinugasan. Bigyan ko lamang po ng mantika. Siyempre po, atin pong sasampulan. Ayan, pipirituhin po natin yung talong po na kanina ko pong hiniwa. Binabad ko na po yan sa tubig. Hinugasan ko na po yan. Yan. Bali, pipirituhin na po natin doon sa mantika na ating ginawa. Susubukan po natin kung talaga pong masarap. Lalo pong makakapagpasarap ng ating niluto yung mantika natin. Mas masarap po na yan ay yung medyo brown po yung kulay ng pagkakaprito. Yan. Yan po ang gusto ko sa pagkakaprito ng talong. May pagka brown po. Yan, at nagperito din po kami ng itlog. Ito. Yan, ito na po yung itlog. Yan.
Ayan. At akin na pong tatakalin kung gaano po karami yung ating nagawang mantika. Yan. Ito po natin lagay. Yan po yung niluto namin. Talong at log. Ito po yung latik. Ito po yung ulam namin ngayon. Yan. Ito po yung mantika na aming ginawa. Takalin po natin dito sa pichil pong maliit. Oops. Yeah. Medyo tumining na po siya. Hindi po natin isasama yung pinakang ilalim. Yan. Dito sa pichil. Yan. Ito pong pichil na ito ay maliit lang. Ang laman po nito hanggang dito po. Hanggang dito po siya. Yan. Bago po sumapit dito sa may ng takay na ito. Yan. Dyan po ay 2 pilsin. 2 pilsin po yan. At ito po itakal ko na. Itong pichil pong ito. Yan. Kaya po, bali po, ito pong ating nagawang mantika ay, bali po, ang total po nito ay 2 pilsin po. Sa 10 piraso pong niyog na may mga tubo ay 2 pilsin po pala ang ating magagawang mantika at 2 pilsin po ang laman nito. Ay meron po tayong nagamit na pinampirito po natin ng itlog at talong. Kaya po bali 2 pilsin po ang ating nagawa. Yan. Sa 10 buong niyog. Yung pong may mga tubo. Yan.